Magandang oras mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Naalala nyo ba itong si Luke Espiritu, yung naging kadebate ni Vic Rodriguez sa GMA noong nakaraang buwan, kung saan sinabi ng iba na parang nasapian ng masamang espiritu kapag magsalita ay nanlilisik ang mata. Well, ganyan talaga siya magsalita. Siya ay attorney ng labor at tumatakbo ngayon sa eleksyon. Okay, so siya ay hindi siya DDS, hindi rin siya PBBM. Sila ay may sariling partido. Kaya ito, merong nagtanong sa kanya kung ano ang stance niya sa, anong masabi niya sa sinabi ni Digong na papatay ng 15 ka senador. Well, ito, grabe ang sagot ni Luke Espiritu dito. Pakinggan natin. Duterte naman, may sarili din siyang tirada, kumbaga. Sinabi niya na patayin na lang daw yung ibang senador para makapasok yung mga ine-endorso niya. Any reaction po to this? Nilagay na ni Duterte sa lusak ang consciousness ng mga Pilipino. At ginagawa niyang mainstream ang kabastusan. At hindi ginagawa niyang mainstream ang patayan. Siya ang pinakamasahol na naging presidente. Siya ang presidente na sinira na talaga hindi lang ang lipunang Pilipino, kundi ang values ng mga Pilipino. Ayan, kuwang-kuwa ni Luke Espiritu, may pagka-psychologist pala ito. Si Luke Espiritu ay isang attorney. Kaya kung ano lang, debate lang ay talagang hindi ka lulubayan nito. Grabe, ang bilis magsalita nito. Akala mo may karga pero wala. Ganyan talaga siya. Kaya marami ang nagkagustong tatakbo yata ito sa Congress. Kaya marami ang boboto dito kasi makabayan, makamasa, labor nga yung dinadala niya na partido. Kaya aktivista ito. Pero kung papiliin siya, PBBM or Digong, kay PBBM siya eh. Kasi ito, binanatan nga niya dito si Digong eh, na dinala ang henerasyon natin ng mga kabataan, dinala sa lusak. Yung lusak, yung parang putik na kumunoy. Yung ganyan, kasi nasisira ang values ng mga DDS, nasisira ang pag-iisip eh. Kasi nagiging normal ang patayan. Kasi nung presidente si Digong ay laging binabanggit niya na papatay siya, may pinatay siya, at papatay siya. Kaya nagiging mainstream, sabi nga ni Luke, mainstream ang patayan, ang kabastusan sa mga babae, at dinala ang Pilipinas sa lusak ng kumunoy. Grabe. Ang masama kasi diyan sa palaging pagsalita ng patayan ay magiging common na siya. Magiging parang normal na lamang sa pagkinig ng mga bata. Paglaki ng mga batang yan, karamihan ay magiging kriminal. Kasi wala sa kanila ang papatay. Walang value. Kaya tama, sinabi ni Luke Espiritu, kuwang-kuha talaga. Balik tayo sa kanya. Dapat siyang purgahin sa ating kasaysayan. Si Duterte ang example ng dapat binibitay. Para magkaroon tayo ng leksyon sa ating kasaysayan na binibitay natin ang mamamatay tao, binibitay natin ang kurap, binibitay natin ang bastos sa kababaihan, pinaparusahan natin para mabasa ng mga henerasyon ng kabataan, iba't ibang henerasyon ng kabataan, para may matutunan sa kasaysayan na tulad sa ibang bansa kung saan ang mga diktador ay nililitis, kinukulong o binibitay. Si Duterte ang number one example na kapag hindi yan maparusahan, hindi yan maaresto, ang ating lipunang Pilipino, ang kanyang values bubulusok, magiging basurahan. Tama. At ang ating kaisipan ay magiging talagang nasa pinakamababa na. Hindi tayo ganyan. Ang gusto natin, nag-a-address kami sa mas mataas na kamulatan. Kaya kami nagsasalita kami issues. Hindi ang mga patay-patay na yan. Nagsasalita kami tungkol sa sahod, tungkol sa kontraktualisasyon, tungkol sa kahirapan, tungkol sa reforma sa lupa, tungkol sa ekonomiya na dapat magkaroon ng produksyon, tungkol sa suporta sa MSME. Ganyan substantial ang aming mga binibitbit. Hindi yung mga tulad ng mga ehemplo ni Duterte na totally bankrupt. Bankrupt at ganyan ang number one na example ng aabutin mo kapag ang paghahari ng dinastiya ang mananatili. Si Duterte ang example ng pinakarurok na kayang abutin na forma ng dinastiya.
Pinakarurok. Grabe. Isang pamumuno na mamamatay tao, isang pamumuno na bastos, isang pamumuno na bankrupt, kahit sa pananalita, bankrupt. Ayan, rurok. Ibig sabihin ng rurok, pinakamataas na yan. Pinakamatayog. Pinakaibabaw. Isipin nyo kung hindi babagsak tong dynasty ni Digong, ano na lamang ang mangyari sa Pilipinas? Ang tukhang ay may part 2. So yung 30,000 na namatay, dagdagan na naman yun. At kahit na hindi ka drug addict, kapag kalaban ka sa kanyang partido ay titirahin ka. Di ba? At kumo na sa kanya. Sinasabi niya yan palagi. May hinuhulog siya sa helicopter na inchik daw noon. May mga drug lord daw na binabaril. Bawat salita niya ay patayan. Kaya nagiging normal na lamang. Kaya yung mga DDS believe sa kanya dahil strong leader daw. Paano nagiging strong ang, sabi nga ni Luke, mamamatay tao? Hindi yan strong criminal yan. Ang strong na tao ay strong ang pag-iisip, strong ang plano. Kagaya ni Luke. Ito si Luke, espiritu. Maliit na tao pero strong ang pag-iisip. Yan yung strong. Sabi nga niya, hindi patayan yung usapan dito. Dapat kung anong magawa na maganda sa bayan. Kaya yan, pag-isipan nyo yan, mga DDS. Kasi yung isip nyo nakurap ng mga magic spell ni Digong na akala nyo ay strong leader. Strong nga siya pero may mga namamatay. Yan lang naman ang hindi dapat. At saka yung dinastiya at saka ang morality ng Pilipino, lalo na ang mga DDS. Bababa ang inyong morality. Kasi patayan palagi. Tapos walang sa kababaihan. Walang respeto. Kaya ang moralidad, sabi nga ni Luke, espiritu ay bubulusok ang ating morality ng susunod na henerasyon kapag nandyan pa yan. Kaya sabi ni Luke, espiritu ay si Digong ang number 1 sa lahat ng ganyan na dapat bigyan ng leksyon, pupurgahin, sabi niya, at eventually ay bibitahin, sabi ni ni Luke Spirito. Kaya ang lang talaga diyan ay dapat makadiyos, marunong rumispeto sa values ng Pilipino, moralidad, may moralidad, natatakot sa Diyos, higit sa lahat hindi pumapatay. Yan lang ang importante dyan. Ang pagiging strong leader ay hindi palagi patayan. Hindi ganyan ang meaning ng strong leader. Merong mga strong leader katulad ni Trump. May pinapatay ba si Trump? Diba? Wala. Pero strong leader yung ganyan. At saka may respeto sa kababaihan at sa lipunan. Okay. Atin balikan si Espiritu kung ano pang babanggitin ito. So you're saying pag nagka-Senate seat ka, you're in favor of death penalty? I'm not in favor of death penalty. As I said, I've always explained death penalty will only be applied against the poor. In our country, na kung saan ang justice system ay para sa mga mayayaman, maraming mga nakukulong sa plunder pero pinapakawalan. Halimbawa si Gloria Arroyo, nakulong pero nakawala, naging kongresista. Yang sila Jenggoy, yang sila ni Bong Revilla, nakakawala ang mga mayayaman. Kapag may death penalty, puro lang mahihirap yan. Pero para sinasabi ko, para ako sa revolutionary justice. At yan ay historical, na kapag dumating ang panahon na babaguhin natin ang ating lipunan, dapat si Duterte ang number 1 example na bigyan ng revolutionary justice. Sir, hindi nyo first time tumakbo para sa President Rodrigo Duterte is facing a complaint of Okay, balikan natin si Luke Spirito. Grabe talaga si Luke Spirito magsalita. Parang parang yung si Sami Street. Yung yung nasa Trascan, di ba? Yung ulo, umaano talaga. Kaya sabi ng mga DDS ay parang nasapian daw to ng demonyo kapag magipagdebate. Kaya nga tamimi si Vic Rodriguez ay napakatabil ng bibig nun eh. Pero nang makatapat niya ito, si Luke Espiritu ay natamimi si Vic Rodriguez. Mas grabe to na bunganga. Mas grabe. Pero
ano siya, meron siyang stand, meron siyang paninindigan. Pwede rin ito, pwede rin na iboto to para merong itong mahalo na parang Trillanes ang dating nito eh. Barker, talagang kumakahol ito. Okay, so ito, atin pa pakinggan ang iba kung ano ang mga opinion nila sa itong pagsasabi palagi ng patayan ni Digong. Okay, meron tayong ibang video clips dito. Sir, hindi nyo first time tumakbo para sa President Rodrigo Duterte is facing a complaint of inciting to sedition over his remarks, suggesting the killing of senators to make way for his party's senatorial candidates. Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torre III filed a complaint of inciting to sedition and unlawful utterances before the Department of Justice on Monday, February 17. Ito na si General Torre mismo. Ang ito slayer to eh. Sino bang nagpakulong kay kumpare ni Digong, kay Kibuloy? General Torre. Sabi nga ni Basti, sasampalin daw niya eh. Hindi niya nasampal eh. Kung sasampalin niya yan, mayroong mangyari sa kanya. Diba? Magaling din. Matino na tao to, General Torre. Kaya ito, napupuno si General Torre, sinampahan ng unlawful utterances, yung pagsasabi ng papatayin, ay sumubra na daw eh. Kaya napupuno si Torre. Ito, nagsampa ng sedation case. Meron daw, pwedeng makulong daw si Digong ng 6 months at mayroong multa na 400,000. 6 months sa loob ng kulungan, 6 na taon, medyo matagal yan kapag nasa loob ka. Kapag nasa loob ka ng kulungan ay parang 1 year na yung 6 months. Eto, pakinggan natin si General Torre. During the Partido Demokratiko Pilipino proclamation rally on February 13, Duterte joked about using a bomb to kill 15 senators to create vacancies for the senatorial candidates he is supporting. According to Torre, it should no longer be acceptable to make those statements and then pass it off as a joke, citing the chaos the country experienced in 6 years. Torre says this kind of mess about killing should be left behind in the past, saying that offering excuses for such remarks is already too much. Yung puro na lang patay-patay. Natapos na ang 6 years niya eh. Wala namang nangyari. Magulo pa nga eh. Inimbestigan ng Kongreso, hindi nga nila ma-justify eh. Puro denial ang kanilang ginagawa. To the extent na ang mga taong nagtrabaho at sumunod sa kanila ay naiipit ngayon. Diba? So unlawful utterances talaga yan. Hindi talaga lawful yan. Noon pa man, wala lang pumapatol sa kanya dahil presidente pa siya noon. Ngayon, hindi na siya presidente. He must be reminded that he should know his place in the scheme of things. The DOJ kasi may iba calls for the NBI to investigate file charges against former President Duterte for uttering new statements na Moto proprio, the NBI can look at that. Moto proprio. But tingnan natin. We'll see. Sir, anong pagkakaiba nun dun sa sinabi po nung anak niya si Vice President Sara na may pagbabanta din? Specific kasi yung kay Sara. Specific na in-name niya sa Presidente, si First Lady, tsaka si Speaker Martin Romualdez na kanyang bibigyan ng motibo. Sir, ano nang mangyayari doon? Kasi final na po dito ng NBI yung doon sa kay VP Sara, i-evaluate pa. Paano na po? Ano yung panel of prosecutor siya? Hindi namin pinakikialaman yan. They will evaluate kasi they will be the ones to prosecute the case. Ito yung sinabi ni Rimulya na mas specific ang kay Sara. Kaya nga, delikado talaga si Sara sa gagawing impeachment kasi specific yung pagkasasabi niya na ipapatay niya si PBBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. At binanggit niya pa, 2 beses niyang sinabi, it's no joke, di ba? Kaya sabi ni Rimulya ay very specific ang kay Sara. Kaya meron talagang merong kaso talaga. Yung kay Digong naman ay general lamang yun, na hindi niya sinabi yung mga pangalan kung sino yung 15 senators, pero sigurado na kampo ni PBBM yun. Pero hindi specific, kaya medyo mababa lang ang ang kaso. Yung kay Sara talaga ay grave threat talaga yun. At hindi lang, di ba? Talagang
nag-ano siya, itong may ginawang pananakot. Kaya yan ang Article 4 of impeachment, yung mga sinabi ni Sara na ganyan. At ang naghain ng Article 4 of impeachment ay mismo ang lower house of Congress, ang mga congressman. Kaya napakabigat ng kaso ni VP Sara sa impeachment. Okay, so yan lang ating natatawa ko dito kay Luke. Ito, grabe talaga yung bunganga niya, no? Pwede rin ito eh. Kung sa Congress makipagdebate ito, pwede ito. Kasi kung lahat mabait sa Congress ay tahimik, di ba? Kaya pwede ito pampagulo. Pero merong merong tama yung mga sinasabi niya eh. Palagay ko ay may magaling to nung scholar, siguro ito nung estudyante pa. Aktivista eh. Okay, so paki-subscribe sa ating channel mga kababayan. Malaking tulong yan sa akin at tulong na rin sa ating mga kababayan para sa mga magagandang political reactions. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless the Philippines.